Discussion edit, palakpakan po natin. Magandang umaga sa akin lahat. Hindi po aksidente kung ba't kayo yun lang pang hindi. Hindi nawala ba kayo doon? Nawala ba aksidente? May dahilan kung ba't kayo nakaupo dyan. May dahilan din ba't ako nandito? Ewan ko kayo kung bakit. Pero ang mahalaga, nandito tayo dahil pinag-uusapan natin siya. Diba? Biblically, ang sabi doon, di ba? One or two will gather unto His name. He meets in our presence. So, nandito ang Panginoon. So, mga kapatid, no, una sa lahat, without introduction sa sarili ko, pero ako po ay ganito lang. Si Pastor Claude, siya po yung parang naging spiritual father figure ko. So, almost a decade. Since 2009 tayo, no? Dito ako dati noon. Ako po yung dating Kristiyano na parang walang patutunguhan. Ito rin yung buhay ko. Pero sa biyaya ng Panginoon, kung anong nakikita nyo sa akin ngayon, yun po ay biyaya ng Diyos. Wala tayong dapat ipagpalaki. Okay, so, ayaw na patigiting, ayaw na po paano ito, no? Mga kapatid, isa sa dahilan mo talaga kung ba't kayo nandito is, yun po ang ating topic ngayon. Ang tunay at totoong relasyon sa Diyos. Marami pong mga Kristiyano ngayon, sad to say, hindi natin aware na tayo ay, ano ba, tama ba ang relasyon natin sa Diyos? Anong ibig mo sabihin, Pastor Edwin, na tamang relasyon sa Diyos? Ibig mo bang sabihin, mali ang relasyon namin sa Diyos? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, tignan niyo po, no, without ng ating mga natutunan in the past sa ating mga religious, ako, dati akong lamang Christ. Alam, under ako dati nila. Kasama ko yan sila Pastor Dan Estrada. Doon kami dati sa Puresa, Tugato. So marami tayong mga natutunan dati regarding dun sa kung sino ang Diyos, anong relasyon tayo meron sa Kanya. Pero ngayong umagang ito, nais ipakita ng Panginoon sa atin kung ano ba talaga yung tamang relasyon sa Diyos. Alam niyo, napaka-basic nito, no? Pero magugulat kayo mamaya kung ano ba klaseng relasyon meron tayo sa Diyos. Pwede makahiram ng Bible. Bible tayo. Salamat po, Tatay. Tingnan itong Bible na to, no? Itong Bible na to, natatandaan nyo ba yung unang hawak ng Bible natin? Di ba lagi sinasabi sa atin natin ng mga natuturo sa atin, o ito Bible, basahin mo yun, may mensahe ang Diyos sa dyan. Ganun kagad ang introduction sa atin without knowing, ano ba talaga ito? Diba? Tapos, ang nangyari sa atin, binasa natin ang Bible, tapos ang feeling natin lahat, tayo lagi kausap dito. Ganun ang nangyari sa atin. Lahat datang Christianity. Buong mundo to hindi lang Pilipinas, buong Christianity, ganun ang ginawa sa atin, without knowing ano to. Ito ba alam ba natin ito? Una, Biblia. Ang Biblia, pag sinabi ang Biblia, sa salitang Grego, collection of books. Ang tanong, nung binasa to natin dati, lahat ng nakikita natin dito lagi, ay, ito pala pinapasabi ng Panginoon sa akin, kung pinapasabi, mag-ikapu. Yun ang ano. So ngayon, example ka lang yun. So ngayon, linawin natin, paano ba ang tunay na relasyon sa Diyos? Kung ako, di ba, pinag-uusapan natin dati, hindi religion na makapagliligtas, kundi relasyon. Tama po ba? Sangayon po ba kayo doon? Relasyon sa Diyos o religion? Kayo nga? Relasyon sa Panginoon. Tinuturo sa atin ng mga pastor natin yan. Wherein dapat nga, gano'n naman talaga. Kasi walang makakapagligtas sa tao, kundi relasyon. Kaya nga lang, sa panahon natin ngayon, anong klaseng relasyon ba tayo meron sa Diyos? Yun ang tanong doon. O eto, i-divide natin. Nasa tama ba ang relasyon natin sa Diyos? Maaaring lahat kayo sasabihin nyo, bakit tama ang relasyon ko sa Diyos? Sige. Tingnan natin tama ba talaga ang relasyon natin sa Diyos? Ang problema, saan sa Bible at alin sa Bible para malaman natin ang tama at totoong relasyon sa Kanya. Dapat tinatanong natin, ang relasyon ko sa Diyos, ang trato ko sa Diyos, at ang trato ng Diyos sa akin base sa Bible, ngayon ang tanong, saan sa Bible po yun? Diba? Saan sa Bible po ba yun? Okay.
Mahalaga ba ang tamang relasyon sa Diyos? O basta makipagrelasyon ka lang? Tingin niyo po. Tanongin ko kayo. Mahalaga ba? O kayo ba? May mga asawa na tayo, di ba? So yung mga asawa dito. Pwede ba tratuhin ang asawa mo katulong? Pwede ba? Ano siya? Asawa. Asawa. Pag sinabing asawa, may pagmamahal akong utos. Di ba? Pwede mo bang tratuhin asawa mo yung kaibigan mo? Pwede ba yun? Patay ka, magkakagulo kayo yan. Diba? So yun yung ano natin. Eh, ang tanong, ano bang trato natin sa Diyos? At ano ba yung trato ng Diyos sa atin? Yun ang tanong dun eh. Yung natutunan natin, tama ba ang relasyon natin sa Diyos? Trato ko sa Kanya, Lord. Ang trato ng Diyos sa akin, alipin. Tama ba yun? Tama ba yun? Yung nga alamin natin ngayon, okay? Ang sagot po dyan, yung rightly dividing the scriptures. Okay? So, ano ba itong rightly dividing the scriptures? Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, study to show thyself approved unto God by rightly dividing the word of truth. Biblical po yan, King James Version, nakalagay po dyan na ang sabi ni Pablo kay Timoteo na kasi si Pablo, pastor siya. Hindi, si Pablo kasi parang bishop siya nung panahon na yun. Kasi si Timoteo ay pastor. Sabi niya, pag nangangaral ka, you should rightly divide the word of truth. Usapang magpastor to mga kapatid. Yun po ang proper context po niya. Sino kausap dyan? Si Timoteo. Sino nagsasalita? Si Pablo. So hindi po tayong kausap dyan. Pero yung idea dito, na sinasabi ni Pablo na we should rightly divide the word of truth pala. Tuwing saan? Kaya mo natin definition. Mga kapatid, kawanmanin po ninyo kung minsan meron tayo mga Greek, kasi po, yung Greek po, ang original na sinabi ng Bible. Ang Bible, ang original na sinabi mo ng Bible, nasa salitang Griego. So dapat doon tayo titingin, kasi ang tamang pag-aaral po ng Bible, tingin tayo sa totoong sinabi. Kasi itong translation na ito, mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, maraming sablay sa translation ng, lalo na yung Tagalog. So dapat, babalik tayo sa Greek. Ngayon, tingnan natin yung sinasabi ng Greek. Pag sinabing rightly divide, ayon sa sinabi, yung totoong sinabi ni Pablo, ang sabi dyan, means ano daw? To dissect correctly, rightly divide. Alam niyo yung dissect? Diba? Yung mga bata tayo, kung naabutan nito, no? Siguro naman mga kabatch ko naman kayo. Diba? Pag mga bata tayo, may science, diba? Nanguhuli kami ng palaka ng araw eh. Tapos dinadissect namin yung dinahati yung... Naalala niyo ba yun? Nakagawa na ba kayo? Minsan pa ka rin, ano pa yung pusa? Science. Oo, science. Mga doktor eh. Science, meron naman sa... Oo, nakakita natin. So, tinan nyo, obserbahan nyo, ang ginagawa natin dati doon, dinadissect natin paano, natin paano yung puso, yung utak, diba? Meron tayo parang tiyanin nung araw. Sinasabi sa teacher, ito po yung puso. Ma'am, ito po ang dahilan ko bakit gato, ganyan. Alam niyo na yun. Yun ang tinatawag na proper na rightly dividing or dissect. Pero yun ang ginamit ni Pablo. Na dapat daw, itong Bible na to, dinadissect daw natin ito maigi. Hindi lang tayo magbabasa lang, okay na. Ang nangyari kasi sa Christianity nung araw, o nung panahon natin, wala, basa lang tayo ng Bible, ito na pangungusap ng Diyos sa akin. Okay? So, i-divide natin ang scripture. So, anong resulta kung hindi tayo marunong mag-rightly dividing the scriptures? Ano yung magiging resulta? Magre-resulta ito ng mali, yun din yung mga kapatid. Ayan, screenshot nyo po yan. Ano ang resulta kung hindi tayo marunong mag-rightly dividing the scripture? So, anong resulta po noon? Ang resulta po noon ay ano? Magre-resulta ito ng maling relasyon sa Diyos at ito nakakatakot at maaring humantong sa maling kaligtasan. Pag mali ang relasyon mo sa Diyos, posible na pati kaligtasan, yung salvation natin, apektado. Maaaring iba hindi sumasang-ayon pa sa akin, pero paano? Halimbawa, bigyan kayo ng halimbawa. Halimbawa ng Bible. Ito, ano na to practical na to, halimbawa. Tingnan itong verse na to, no? Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 25,
Ang sabi dyan, kinalulugdan tayo ng Diyos naming si Yahweh. Kung susundin natin ng buong katapatan ang lahat ng pinag-uutos niya sa atin. So, ang sabi niya sa Deuteronomy 6:25, kung susunod daw tayo sa Diyos ng buong katapatan, ano daw, kalulugdan daw tayo ng Diyos. Tingnan nyo ha, kalulugdan pala tayo ng Diyos kung susunod tayo sa Kanyang utos. Bible may sabi niya. Bible may sabi. Pero meron pang isang Bible din sa Pilipos 3:9. Sabi niya, no, ang aming pagiging matuwid ay hindi sa magitan daw ng pagsunod sa kautusan. Ano ito? Kundi sa pananalig kay Kristo, ang pagiging matuwid ko ngayon buwat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. O dyan lang, contradict na eh. Paano yan? Hindi pala nalulugod ang Diyos sa pagsunod sa kautusan. Pero sabi ni Pablo, hindi sa pagsunod sa kautusan. Ano ba talaga? Diba? So, ano problema ho dyan? At so, ang problema ho dyan, we should rightly divide the scripture mamaya. Pero without rightly dividing the scripture, patay ka na dyan. Ligaw ka na dyan. Kasi ang tinuturo ng Biblia, ganito eh. Pagsunod sa utos ng Diyos, tapos dito, pananampalataya, ano yun? Ang gulo. Mixture, di ba? Sa pa, example. Alam niyo ba si Jesus, may nagtanong sa kanya, paano ba maligtas? No, kwento ko lang. Tapos, lalaking mayaman to kung naalala niyo po, no? Ang sabi diyan sa verse 17, bakit mo ko tinatanong na anong mabuti? Iisa lang ang mabuti. Si Jesus may sabi dito, ngunit kung nais mo magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Sanayin mo ba kayo doon? Guys, si Jesus na may sabi niya, siguro naman wala nang tututol dyan, na ang pagsunod sa kautusan ng Diyos para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, eto naman, contradict. Ang sinabi naman sa Galatians 5:4, sinabi ni Pablo, kayong nagsusumikap na maging matuwid sa magitan daw ng ano? Pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo. Ano to? Iniiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. O bakit to iba? Yeah? Oh. Ano problema sa atin? Diyan nabudol ang maraming religion. Hindi na-solve yung ganyang issue eh. Magkaiba yung sinasabi ni Jesus, magkaiba yung sinasabi ni Pablo. Ito malaking question nyo. Sasagutin natin yung mga kapatid. Kung confused kayo, pero sasagutin po natin sa Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, tingin ito, no? Divide na tayo. Ang pinag-uusapan natin dito, ang relasyon natin, tayong mga tao, dalawa yung pinakikisamahan natin sa buong mundo eh. Ang Diyos at tao. Saan ba kayo? Pwede ba tayo makapagrelasyon sa hayop? Hindi naman siguro, diba? So, dalawa lang. Hindi kayo magkakaintindihan. Hindi pwede yun. So, dalawa lang kausap natin. Tao, Diyos. Amen? Okay. Bible. May sabi niyan. Okay. Ito yung response. Ano yung sa relasyon natin sa tao, dalawa ang i-consider mo dyan. Magkaroon ka ng peaceful relationship at pabor ng tao. Mahalaga mo yung kapatid. Kahit elementary, alam niya na ang values education, pinag-uusapan natin sa eskwelahan niya. At ganun din sa Diyos, ganun din. Meron ka rin dapat peaceful relationship. Kung wala kang relasyon sa Diyos ang peaceful, gulo ng buhay mo. Ganun din sa tao. Okay? Ganun din yung pabor ng tao. Mahalaga yung pabor ng tao kasi kung walang pabor ng tao, paano ka makakaroon ng peaceful na pamumuhay? Kapatid, kasi pinag-usapan dito payapang buhay. Mahirap magkaroon ng payapang buhay kung mayroong galit sa iyo. So mahalaga mo yung mayroong kang peaceful relationship sa tao at mas favor. Pero mas mahalaga yung relasyon mo sa Diyos. God's favor. Ngayon, ang tanong, tama ba itong logic na to na meron kang response? So anong response po dito? Yun ang pag-uusapan natin yun. Pero mga kapatid, para hindi kayo malito, ang topic kasi natin, relasyon sa Diyos. So, i-divide natin. Dito tayo muna mag-focus. Okay? Kaya ko lang di-display ito kasi meron ako mga verses na ipapakita sa inyo mamaya na maaaring masagasaan ito para hindi kayo malito. Kaya ko na-divide ito. Okay? Nakakasundo na tayo ha, tao at Diyos lang pwede makapagrelasyon ha.
Yung mga alaga natin mga book, bibangan lang yan, bigyan ng Diyos sa atin. Halimbawa, pag hindi tayo nag-divide ng scripture, ito yung halimbawa, gaya niya, no? Sabi diyan, lahat nasa Bible, di ba? Biblical, parehong nasa Bible. Tingnan nyo ang sabi ng isang side ng Bible, Deuteronomy 6:25, kinalulugdan tayo ng Diyos, nating si Yahweh, kung susundin natin ang buong katapatan ang lahat ng pinag-uutos niya. So, ang interpretasyon natin dyan, ibig sabihin, malulugod pala ang Diyos sa atin kung susunod tayo sa mga pinag-uutos niya. Bible may sabi. Tama. Sinabi ng Bible. Salita ng Diyos ay Bible. Sabi ng Diyos yan. Tama. Okay. Ngayon, ito problema. Meron pang isang Bible verse na sinasabi na ganito ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan daw ng pagsunod daw sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So ito naman, ang sinasabi naman itong isang verse na to, hindi raw sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ano ba talaga? Ang sabi dito, sumunod sa kautusan ng Diyos para matuwa ang Diyos sa iyo. Tapos, yung pagiging matuwid, kaya ka naging matuwid kasi natuwa na ang Diyos sa iyo, kaya pagiging matuwid, pareho din ng Deuteronomy. Pero hindi raw sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ano ba? Patay na tayo. Paano yan? Paano i-harmonize ng mga pastor yan? Basa tayo ng basa ng Bible, ano yan? Paano niya? Alin susundin nyo dyan? Ibig sabihin, contradict ang Bible. Kung contradict ang Bible, di tapo na natin ito. Di pa ito salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, di ba? Perfecto. So, anong problema? Yun ang pag-uusapan natin. Yun ang pag-uusapan natin. Question yan Ito pang kalawang question. Ito yung unang verse, ito yung story nito, merong lalaking mayaman na tanong kay Jesus, ano po bang gagawin ko para makabit ko daw ang buhay ng walang hanggan? So anong usapan doon? Relasyon sa Diyos yun, di ba? Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan o kaligtasan. Ito ang sagot ni Jesus. Ito maganda, si Jesus po may sabi. Sabi niya, sumagot si Jesus, bakit mo ko tinatanong anong mabuti? Iisa lang ang mabuti, ngunit nais mo magkamit ng buhay ng walang hanggan. Ano daw? Para maligtas, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Tutol ba kayo dyan? Bible na kami sabi. Pagsunod sa kautusan. Pero ito iba. Galatians 5:4. Si Pablo. Sabi dito, kayo nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan daw ng kautusan o pagtupad sa kautusan. Ano daw? Iniiwalay ninyo yung sarili kay Kristo. At tinatanggihan yung kagandahang loob ng Diyos. Ano yan? Si Kristo naman tinataas dito, pero pag sumusunod ka sa kautusan, tinatanggihan mo si Kristo. Pero si Kristo lang kami sabi, sundin mong kautusan ng Diyos. Ano yan? Patay na. Yari na mga pastor dito. Kahit ako, yari ako dyan. Kung hindi ko alam ang solusyon dyan, yari tayo dyan. Paano? Ngayon, anong klaseng relasyon pa sa Diyos ang dapat mong gawin? Sumunod sa utos o pananampalataya? Marami nagdedebate dyan. Ngayon, pero kayo mag-alala. Loloobin ng Diyos, masagot natin ngayong araw yan. Extension lang kayo. Okay? Kung nagugutom kayo, kain tayo mamaya. May kapiyo dyan, o pwede kayong may break ka naman tayo. Ito pa isang example ito pa. Ito parehong New Testament na to pero contradict. Tinan nyo. English nga lang. Sabi ni James, you see then that by works, a man is justified and not by faith alone. In Tagalog, makikita natin na ang tao ay naging matuwid sa magitan ng kanyang mga gawa, hindi sa pananampalataya lang. Amen ba kayo dyan? Amen kayo dapat dyan. Kasi sinabi ng Biblia. Pero sinabi naman sa Romans 3:28, therefore we conclude that man is justified by faith without the works of the law. Ano yan? Ano na? Sabi nito, man justified by works, dito man justified by faith, hindi daw sa law. Pero dito naman, man justified by works, hindi daw faith alone. Wala na, kontra na. Talagang guguluhin ko ang utak nyo muna ngayon. Guguluhin muna natin kasi kailangan natin ng kasagutan dyan Mauuhaw ka sa kasagutan dyan Ano ang sagot natin ngayon dyan? Wala na kung may nagturong pastor, patay na. Pastor, saan ka tagdulugan dyan? So, ano problema? In what case we should rightly divide
the word of truth. Dito na tayo mag-identify. Paano yan, Pastor Edwin? Paano nga ba? O yan, ito yun, di ba? Pinag-usapan natin kanina. Kung tayo malilito usapang relasyon sa Diyos ang pinag-uusapan natin ngayon. Yung relasyon sa tao, sandali lang wait lang, ito muna. Relasyon sa Diyos. Anong klaseng relasyon ba sa Diyos tayo dapat? Dito tayo mag-aaral ng Bible. Alam nyo, napakahalaga ko sa Bible, pinag-aaralan yung Bible. Sabi ko, dissect, rightly divide the word of truth, ang sabi rito. So, in what case, we should rightly divide the Scripture. Mag-divide lang tayo ng Scripture kapag ang issue ay relasyon sa Diyos. Okay? I'm not telling na hindi na tayo magbabasa ng buong Bible. I'm telling, ano yung makukuha nating idea kung anong klaseng relasyon dapat meron tayo. Mag-divide ba tayo ng Scripture o hindi? Pag rightly dividing the word of truth, ginagamit yun kapag usapang relasyon sa Diyos. Kasi may sinabi ang Bible na ano yung relasyon sa Diyos natin Old Testament, Old New Testament. Okay? Forward. Ang rightly dividing the Scriptures ay inaalam mo muna ang isang talata sa Biblia. Kung, ano yung kung? Una, sino ba yung sumulat? Sino yung nagsasalita? Baka naman si Pablo lang may sabi, hindi ang Diyos. Hindi yun mahalaga rin. Sinabi ba ng Diyos? Kasi ang nangyari kasi sa atin, ito salitaan ng Diyos, dati sinasabi ng salitaan ng Diyos. Ibig sabihin, pati yung sinabi ni Satanas, sinabi rin ba ng Diyos? Na gawin mong tinapay batong ito. O magpakatay hulog ka. So, we should rightly divide. Sino ba yung sumulat? Sino yung nagsasalita? Napakahalaga ho nun. Para kanino ba ito sinulat? O sino yung kausap? Bawa, kagaya kanina, binasa natin, Timoteo. Sino nagsalita? Si Pablo. Sino kausap? Si Timoteo. Ano ba ang description nila? Si Pablo, bishop. Si Timoteo, pastor. So, ibig sabihin, usapang magpastor yun, usapang leader yun. Dapat inalam natin ano yung mentality nila, ano yung kanilang motibo ng pag-uusap. Kasi sa mga nagtuturo kasi yun ang pinaka-context. Ito ba'y para sa mga Hudyo, para sa mga sinaunang Kristiyano, o para sa ating mga hentil? Tatlo ang sinasabi ng Biblia. Mamaya makikita niyo yung verse. Hindi lahat dito ay Hudyo. Hindi lahat hentil. Hindi lahat kausap dito Kristiyano. May portion sa Bible ng kausap dito ay Hudyo. May portion na kausap dito hentil. Tayo. Pag sinabing hentil, question and answer na daw yan. Kasi, ang alas 8 kasi, pag nag-alarm na question and answer, mamaya na. Sisimulan pa lang kami. Yung cellphone na yan okay yan. Ayan, di ba? Para sa tatlo. Yan, dapat natin consider mga kapatid. I will give you verses mamaya sa Bible yan. Anong panahon ba ito sinulat? Mga kapatid, ang Bible po, hindi ko ito overnight sinulat. Pangalawa, ang Bible po, wala po itong chapter verses. Original, wala. Kailan lang nauso yung chapter? 15th century kay Cardinal Caro. Stephen Bishop. Punta na yun, Stephen yung pangalan nun. Pinilitan niya na ng nilagay niya ng mga verses. Pero ang Bible talaga, kung titingnan nyo, una, wala po yung mga chapter, tsaka pangatlong mga kapatid. Itong 66 books na to, it takes 100 years bago napuno to. Hindi ito overnight. So, ibig sabihin, iba't ibang panahon to. Bigyan kayo ng halimbawa. Iba yung sinulat ni Jose Rizal, iba yung sinulat ni Andres Bonifacio, iba yung sinulat ng Konstitusyon ng Pilipinas, ng mga Senado. Hindi mo pwedeng i-apply yung sinasabi ni Bonifacio na putulin natin mga sedula natin sa panahon natin ngayon. Kasi ibang panahon yun. Panahon ng mga Kastila yun. Ngayon, ba't mo puputulin ang sedula mo ngayon? Nung sa panahon tayo ngayon ni BBM. So, ibig sabihin mga kapatid, ganun din ng Bible. Merong sinasabi dito na luma na hindi applicable sa panahon natin ngayon. Ngayon, aalamin natin dito, alin dito yung panahon natin ngayon. Kasi marami sinabi ang Bible na iba yung panahon. Agaya ng halimbawa, yung Malakay. Yung pagkatapos sa Malakay, hindi kagad Mateo, it takes 400 years yun.
bago nasulat yung Mateo. Dahil walang propeta ng panahon na sa pagitan ng 180 to 3380, wala. Silent ang prophets ng panahon din. Kaya dapat i-consider yung Genesis, yung Pentateuch. Hindi lahat doon. Maaaring isa lang sumulat na si Moses, pero kay Haring David, ibang panahon na yung awit. Ibang panahon na yung kawikaan. Ibang panahon na yung mga hari. Panahon ng Ezra, ibang panahon na yun. Kaya hindi po pwedeng i-apply doon na ito yung panahon na to, ito dapat yung panahon na to. Hindi po. O, yun ang na-miss na aking mga nagtuturo sa akin ng Bible. Diba? Yun ang problema. Ano pa? Ito pa masakit, no? Ang Bible, hindi po lahat dito utos. Pag sinabi ng Bible ito utos, utos yun. Pero pag walang sinasabi ang Bible ng utos, hindi mo dapat i-consider ng utos. Halimbawa, sabi ni Pablo kay Timoteo, minom ka ng alak. O ayan, utos ng Diyos. Ayun mga tuturo. Utos na. Minom tayo ng alak. Hindi naman utos yun eh. Sinulat yun ni suggestion yun ni Pablo kay Timoteo na dahil may ininom mo sikmura mo, minom ka ng alak. Pero it doesn't mean, lisensya mo na yun para mag-iinom-inom ka ng alak dahil sabi doon ng Bible. Yun na yung problema. At karamihan yan, yung mga ibang religion, kagaya ng INC, MCGI, karamihan dyan sa mga yung puro sinasabi eto na, susulat doon sinabi ng Bible. Kasi sinabi ng Bible. Diba? Yun ang problema sa atin. So yan yung mga guidelines na yan. Kung gusto mo kunin screenshot, go ahead. Libre ang informasyon para lang sa ganun tayo ay hindi tayo sayang naman ang puntan huli. Okay, next. We must understand that the Bible, we must understand that the Bible is a Jewish book. Alam niyo po ba itong Bible na to? Siguro naman sasang-ayon kayo, no? Ang lahat ng sumulat dito, Hudyo. Ang lahat ng nakasulat dito, ang storya to, Hudyo. Kahit si Pablo, ang kausap ng mga Hentil, Hudyo pa rin siya. Pariseo nga siya dati. Saul, taga-Usi. Sandali sa mga kapatid, this is a Jewish book. Nakikibasa lang tayo. Kaya hindi lahat dito tayo kausap. Ang iyong kautusan, O Diyos, sumusunod ako. Tanong, o ba yun? Ang iyong templo, Panginoon, ay aking kinalulugdan. Sa iyong templo kami pupunta. Magsusunog kami ng hain. O ikaw ba kausap ko? Diba? So, this is a Jewish book. Sinulat yan ng mga Hudyo para sa ang problema lang kasi dinistribute sa buong mundo. Walang nagsabi sa atin na uy, sa Hudyo na, ingat kayo dyan. Hindi kayo kausap dyan. Walang nagano sa atin. Ang tinuro agad sa atin, distribute natin ng Bible, salitaan ng Diyos ko, salitaan ng Diyos. Oo nga, salitaan ng Diyos, dinistribute sa buong mundo. Pero nung binasa natin, ang tinuro sa atin ng pasasalitaan ng Diyos yan, kaya ikaw ang kausap dyan. Kaya tuloy lahat ng sinasabi dyan, alam mo ikaw. Patay tayo dyan, di ba? Eh, ang usapan natin kanina, pag mali ang relasyon mo sa Diyos, posible na baka iba yung mapuntahan mong lugar. Tingnan natin, no? Ito pa, no? Yung kanina. 1 Corinthians chapter 32, sinasabi ko tatlong klase ang kausap dito eh. Sabi dito sa Bible, give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. Tatlo, Jews, pag sinabing Jews, Hudyo. Hudyo. Kapag Gentiles, sabihin, hindi Hudyo. O alam nyo na kung sino yung mga hindi Hudyo. Tayo ba? Hudyo ba tayo? Hindi, Gentil tayo. Kasama tayo dyan. Pero dahil tayo Christian na, kasama tayo sa pangatlo. Church of God. Okay? Yung Gentiles, maaaring unbeliever yun. Gentiles, sila. Mga hindi pa nakakilala sa Panginoon na kung sino man yan, kilala natin. Tayo, mga nanampalataya kay Kristo, ng pangatlo tayo. Yung Church of God, kahit Hudyo ka, kahit Hentil ka, Kristiyano ka, ayaw kay Pablo. So tandaan natin, tatlo ang kinakausap ng Bible. So ibig sabihin mga kapatid, alamin natin dito, alin dito yung pang Hudyo, alin dito yung pang Hentil, at alin dito yung para sa ating mga Kristiyano. Okay? So dapat maging malinaw sa atin yan, Tandaan niyo po, sabi rito, no, kapag salvation o usapang relasyon sa Diyos ang issue, eto, no,
dapat natin gamitan ng rightly dividing the scripture. Kasi maraming sinasabi ang Bible na iba yung relasyon ng Diyos sa iba't ibang panahon din. Okay? Panahon ng mga Hudyo, panahon nila Jesus Christ, panahon nila ng mga sinaunang Kristiyano, at mga hentil ng Kristiyano kagaya natin, panahon nila ni Pablo. Iba-iba ng panahon. Ang common mistakes na nagtuturo sa ng Bible ngayon ay hindi nila alam ang rightly dividing the scripture. Totoo po yan, mga kapatid. Tanungin po natin ng mga kilala nating pastor. Pastor, alam niyo po ba yung rightly dividing the scripture? Maraming masagot nila, pero majority hindi talaga alam. Akalungkot, hindi nila alam yan. At hindi sila aware na ang Bible ay sinulat ng mga Hudyo at para i-address sa mga Hudyo. Kahit nga itong Timoteo o itong mga Romans kahit basulat niya kaya sa Romans yan, ang estilo ng panunulat ni Pablo is all about may kautusan pa rin. Ini-example pa rin nila yung tungkol sa kautusan. So, majority talaga, ang Hudyo talaga to. Okay? Okay. Hindi ina-apply ang proper hermeneutics. Ang pagba-Bible school, ang pag-aaral po ng Bible sa mga pastoral, alam mo naman, pinag-uusapan ng hermeneutics. Kung sinabing hermeneutics, proper interpretation of the Bible. Ang hermeneutics po, hindi po ikaw ang nag-i-interpret ng Bible. Dapat, kinukuha mo yung meaning ng Bible. Magkaiba yun. Halimbawa, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Halimbawa, sabi ng ibang pastor, kailangan magpa-born again ka para maligtas ka. Ano religion mo, born? Hindi religion ang pinag-uusapan doon. Ang tamang sinasabi ron, kunin mo yung sinabi. Ano ba yung sinabi talaga? Ang sinabi doon, unless a man be born again, ang sinasabi born again doon, religion ba? Malalaman mo yung sa susunod na context. Verse 7, verse 8, yung pala, iba pala yung pananampalataya pala kay Kristo yun para mabuhay ang Espiritu. At pasok sa John 3:16 na para maborn again ka, you have faith to the begotten Son. Yun po yung tamang pag-aaral ng Bible. Hindi basta dampot tayo ng dampot ng verse. Ito sinabi dito. Dampot ka na, in-apply mo na. Hindi mo muna inalam kung ano yung context, yung buong sinabi. So mahalaga po talaga mo yung proper hermeneutics at pag-uusapan na natin yung maya-maya na. Hindi nila pinag-aralan na ang Bible ay may dispensation. Ang Bible po may kanyang panahon. Pag sinabi yung dispensation, iba't ibang panahon. Okay? I will show you a verse kung saan po yan. Kagaya yan, no? Ano ba ang dispensation theory? Bible may sabi. Let's answer it scripture by scripture. Hindi tayo bibigay dito ng turo na walang scripture. Hebrew 1:1, ang Diyos, una, hermeneutics tayo, Hebreo, kanina to in-address? Hebreo, Hudyo. Okay? Sino nagsalita? Hindi namin alam. May nagsasabi si Pablo daw, si Apollos, I don't know. Hindi tayo hindi tayo dogmatic doon. Basta ito yun. Okay? Hindi ko sinabing si Pablo, hindi natin alam. Kasi hindi malinaw sa mga Bible scholar kung sino ba talaga. Okay? Ang Diyos nagsasalita ng unang panahon sa ating mga magulang. Sinong magulang to? Ng mga Hudyo, nila Abraham, Isaac, yun ang issue rito. Hindi nating magulang, hindi tayo mga Pilipino. Sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ang Diyos pala nangusap, ang relasyon ng Diyos sa tao ay nangusap, may iba't ibang panahon. Iba't iba rin yung paraan. Merong ang paraan ay kailangan mo sumunod sa utos ng Diyos. Merong paraan na kailangan mo pananampalataya lang. Merong ganun. Okay? Iba't ibang panahon, iba't ibang paraan ang relasyon sa Diyos. Yung tao, fix yan eh. Walang masyadong say ang Bible dyan sa relasyon sa tao. Pero maraming sinasabi ang Bible tungkol sa relasyon natin sa Diyos. So, ang relasyon pala sa Diyos, pag sinabi ang Bible, i-consider natin may iba't ibang panahon po yan. Okay? Iba yung dati nung kailangan mo sumunod sa utos ng Diyos, pero sa panahon hindi pa pala. Pero ganun, okay? Ngayon, i-divide na natin. Sabi rito, no? Galatians 3:23, bago dumating ang panahon daw ng pananampalataya, tayo ikinulong daw sa kautusan. Hanggang sa ang pananampalatayang ito'y kay Kristo na hayag. So, meron palang dalawang panahon. Panahon ng kautusan,
Panahon ng pananampalataya. Ano yung ibig sabihin ng kautos ng pananampalataya? Relasyon pa rin sa Diyos yan, ha? Kaya mali dito, ha? Ang panahon ng kautosan, kailangan mo sumunod sa Diyos, pero meron daw panahon ng pananampalataya lamang daw kay Kristo. Paano kaya yan? Mga malinawin natin. Galatians 3:22 ngayon ay sa kasulatan ng lahat ng tayo alipin ang kasalanan kaya pinangako ng Diyos sa matatanggap sa magitan ng pananalig kay Kristo na ibibigay sa lahat ng sumasampalataya. So dalawa pala yun, pagdating kay Kristo, faith. Kaya ang sabi rin, kaya tinan nyo, dalawa yan. Yan, ating sketch. Tinan nyo, may panahon ng law, ang relasyon ng tao sa Diyos ay puro law, at ang response ng tao, works. Kailangan may gawin ka para sa Diyos. Para malugod ang Diyos. Kailangan may gawin ka para sa Kanya. O, pag wala kang ginawa, hindi nalulugod ang Diyos sa'yo. Hindi ka rin maliligtas kung wala kang gagawin. Yan ang kautusan. Okay? Yan ang kautusan. Pero, pagdating sa atin, yung kalagitnaan yung cross, nagkaroon kasi ng transition na tinatawag na New Covenant. Kaya nga ang Bible, mayroong Old Testament and New Testament. Hindi nakalagay dyan. Old Testament, New Testament. Sa New Testament na bago, grace. May papaliwanag ko bakit grace. Biyaya ang galaw ng Diyos at ang response mo sa Diyos ay faith. Kasi may ginawa. May gumawa ng dapat mong gawin. Alam natin kung sino yung gumawa na yun. Mamaya. Yung rapture sa akin pag-usapan niya. So ito, John 1:17, for the law was given by Moses, but grace and truth came with Jesus Christ. Tama! Tama yung sinabi natin dito, na yung law kay Moses, yung grace, panahon ni Jesus. Di ba tama naman? Panahon ni Jesus yung grace. Ano nga ba ang grace? Marami yung tuturo ng grace, apply yung grace Yung grace, may halo pa yung words. Pag sinabi yung grace, dapat mangyari sa iyo, pero hindi nangyari. Ano ba yung halimbawa? Crossing. Mababangga ka na. Magkakabangga na kayo. Ang nangyari, mabuti na lang, yung driver, napalihis kaya hindi kayo nabangga. Dapat ka mabangga, pero hindi nangyari sa iyo mabangga. Ang tawag doon, grace. Pag naman nabangga ka, yun naman ang disgrasya. Disgrace, di ba? Di ba? Totoo naman, di ba? That's the logic. Ibig sabihin, pag sinabing grace, madidisgrasya ka na, pero hindi nangyari. See? You're safe. Yun po ang grace. Yun si Jesus. Yun daw yung kultura na meron kay Jesus. Kay Moses, iba yung kultura, kailangan mo sumunod under the observation of the law. Kailangan mo sumunod sa Diyos. Hindi ka gaya kay Jesus Christ, iba sa Kanya. Hindi mahalaga yung, ito malungkot, hindi mahalaga kay Jesus yung pagsunod naman sa Kanya. Mamaya malalaman nyo ba? Okay, pag sinabing law, 10 commandments po yan, moral law or ceremonial law. Pag sinabing moral law, ceremonial law, kasama dyan yung mga paglilinis, paghuhugas ng mga hayop-hayop, o kaya pagbabautismo, yung paglulubog sa tubig. Ceremonial, that's a ceremonial law. Yung Torah o yung Pentateuch na sinasabi. Sa madaling salita mga kapatid, pag sinabing law, human performance by your works. So kailangan, ito yung kailangan meron kang gawin. Ito yan. Works. Kailangan meron kang gawin. Pwede wala kang gawin, walang libre sa tao. Walang grace sa tao, tama ba? May pautang nga. Diyos di mo babayaran. Hindi pwede yung kailang magbayad. Yung barangay tanod na abutin mo. O sa Diyos. Old Testament, ganito sa Diyos. Works talaga. Serious. O, di ba? So basically, yan ang tinuturo ng Old Testament. Basically, ganyan ang relasyon ng Diyos dati sa tao. Na kailangan meron kang gawin. Mata sa matang, ibig sa ibig. You should follow the rules or else patay ka. Ngayon, ang tanong, ito bang words na to, kanina ba talaga to? Kasi tatlong pinakausap sa Bible Budyo, Kentin, Simbahan. Alin dyan? Malalaman natin. So, yan muna, panahon ni Moses.
Sabi dito, ito nagkaroon ng transition na pangyayari. Tignan nyo gaya sinabi sa inyo kanina, may iba't ibang panahon. Unang transition nangyari, ang kautusan ni Moses at ang mga sinulat ng mga propeta ay may visa hanggang daw sa pagdating ni Juan taga-bautismo. So ano nangyari? Buhat noon, ipinapangaral na ang magandang balita tungkol daw, ito na yung gospel, sa paghahari ng Diyos at ang lahat na nagpipilit makapasok dito. So nung dumating si John the Baptist, yung observation ng laws ng mga Hudyo, nahinto yun na sumunod sila kay John the Baptist. Ano ba yung pinapangaral ni John the Baptist? Kailangan nyo magsisi, kailangan nyo magpabautismo, and be baptized. That's it. That's the exact gospel. Pero ang good news nun, maghahari na raw ang Diyos. Very mangyayari naman in the future yun, maghahari ang Diyos physically through Jesus Christ. Yun daw mangyayari na daw sa lupa daw, malapit na. Yun ang pinapangaral nila. So kailangan nyo tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas din at bilang Panginoon. Tama po yun. Bilang Panginoon na tagapagligtas. Kailangan yun ang pinapangaralan nila. Yun yung way, yun yung pangangaral ni Pablo. Ay, sino to? Si John the Baptist. Dahil na naman ako. Okay. Tandaan nyo ang nangyari yan. Tandaan nyo yung gospel of God's kingdom. So, Moses, law, ang sumunod, si John the Baptist. Nasa Old Testament pa rin sila. Okay? John the Baptist, kanino sila tinawag? Hudyo. Wala pang Kristiyano ng panahon na yan. Kaya yung mga pinapangaral nila, hindi po sa atin yan. Sa mga Hudyo po yan. Magpabautismo kanino? Sa mga Hudyo. Sorry Hindi ko naman siya nasabi masama ang bautismo, pero ang rito, kasama sa kaligtasan yun kay John the Baptist. Kailangan, di ba sabi ron, magsisi kayo at magpabautismo, kasama yun. Okay? So kanino yun? Sa mga Hudyo. Next. Si Jesus. So bago si Jesus, kanina mo siya tinawag, si Jesus. Sabi ni Jesus, mga kapatid, hindi naman ako may sabi niyan. Yung Bible naman may sabi, nung oras lang na to sumagot si Jesus sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. Ibig sabihin, nung oras na yun, si Jesus Christ, lumapunta siya rito sa lupa, wala pang Kristiyano, wala pa si Apostol Pablo, hindi pa siya napapako sa krus, hindi pa siya namamatay, lahat ng pinapangaral niya ay kanino? Sa Israel. Kaya, ibig sabihin mga kapatid, lahat halos ng sinasabi ni Christ, Mateo, Marcos, Lucas 1, lahat ng iyon, ang kausap niya ron, mga Hudyo. Promise. Hindi kayo sasang-ayon? I don't care. Wala tayong magagawa, pero yun ang sabi ng Bible. Pero anong issue? Pag-usapan ng relasyon pag relasyon sa Diyos ang issue. Kaya yung sinabi niya sa mayaman na paano magkaroon naman kami ng buhay na walang hanggan, hindi mong kautusan. Bakit? Kasi si Kristo noong oras na yun, under the law. O basa. Kaya nga sabi rito ni Christ, Matthew 5:17, huwag ninyong akalaing naparito ko upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ko hindi upang ipawalang bisa ang mga yan. Kundi tuparin. Si Kristo, nung nandito siya sa lupa, hindi niya nais i-break ang law, nais niyang tuparin niyo kasi wala makatupad. Bakit pinadala si Kristo? Tignan niyo, kung ang tao may kakayanang sumunod sa utos ng Diyos, ba't pa pinadala si Christ? Sabi nga, siya raw tutupad. Kailangan mo sumunod sa Diyos para matuwa ang Diyos sa iyo. Mga tinuturo ngayon, diba? Huwag kang may makinig ng music. Yung worldly song, yung mga Christian song, hindi malulugod ang Diyos sa iyo. Kaya ba natin malugod ang Diyos sa atin? Kung kaya natin, bakit pinadala pa si Jesus? Sabi niya nga, siya tutupad ng kautusan. Okay? Relasyon sa Diyos ang issue. Okay ba dito? Relasyon sa Diyos sa issue. At pangungunahan ko na kayo, hindi ko sinasabi kung abuso tayo sa kasalanan. Kapag inabuso mo kasalanan, yari ka dito. Tao, yari ka dito. Okay? So, i-divide natin. Usapang relasyon sa Diyos po yan. Ang topic natin.
Tinan nyo, no? Sinabi sa Galatians 4:6, kanino ba talaga sinugo? Ito pa panibagong verse, patunay na si Kristo ay under the law. Sabi rito, no? Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino yung anak? Si Christ. Isinilang siya ng isang babae. Totoo naman, pinanganak si Kristo ng babae, di ba? Wala naman tayo pinanganak ng babae. Sino nanganak dito lalaki? Lahat tayo nanggaling sa nanay natin. Kaya natural lang na babae sinasabi rin sa atin. At mamuhay sa ilalim ng kautusan. Si Christ under the law eh. Ano purpose kung bakit si Kristo ay nakikautusan? Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. To reach people, those who are under the law. Sino yung under the law? Udyo. May hentil na ba sinasabi? Wala pa. Wala pa sinasabi ni Christ. Kaya ito yun yung istorya. May isa namang lalaking lumapit kay Kristo at tanong, Guro, ano po bang kabutihan dapat kong gawin ko pa makamdam ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung anong mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Magtataka kayo, ba't sinabi ni Christ? Kasi ang kausap niya, Udyo, na under the law. Tapos si Christ under the law. Kaya ang isasagot niya, grace ba? Wala pang grace na panahon na yun eh. Under the law. Dispensation, nasa panahon pa lang tayo ng Old Testament, di ba siya namamatay? Ang New Testament age, pagkatapos namamatay ng testator, si Christ. Ang sabi din ni Pablo, hindi effective ang kamatayan ni Kristo kung nabubuhay pa ang testator, kailangan mamatay ang testator. Wherein si Christ. Nung namatay si Christ, doon pa lang yung bagong tipan. Kaya nga na magpapadal na hapunan na, di ba? Sabi ni Christ, ito ang bagong tipan. Di ba? Doon pa lang ang time ng New Testament. Oo, ang New Testament, hanggang malaki, Mateo, Marcos, Lucas 1. Sa ano yun? Sa tinatawag na canonization ng Bible po yun. Canonization lang ng Bible po yun. Pero yung istorya ng Biblia, ang bagong tipan ay nagsimula pagkabuhay ni Kristo. Doon niya natupad yung kautusan. Okay? Okay. Kaya huwag na kayo magtaka kung bakit nasagot ni Christ. Alin sa mga yun, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalim niya. Huwag kang magnanakaw. Pag pumapatay ka, impyerno ka. Pag magnanakaw ka, huwag kang magpapatay. Pag hindi ka marunong gumalang sa iyong ama't ina, patay ka. Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Di ba? That is kautusan. Kaya si Jesus, sad to say, kasama siya na tinawag sa mga Hudyo nung oras na naisulat ang Biblia. Nung oras na habang binabasa natin ang Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Pero hindi ko sinasabi na si Kristo ay hindi tinawag sa atin. Okay? Nung oras lang na yun. Kasi ang pinag-uusapan kasi natin dito, saan sa Bible, yung ating dapat pakinggan na anong relasyon sa Diyos. Nakakalahati na tayo, di ba? Old Testament, tapos na. New Testament, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, yung mga sinasabi ni Jesus Christ, kasama pala yun sa consider as Old Testament. Kasi hinahanap natin dito, alin ba dito yung sa atin? Nasa panahon na tayo ni Christ, di ba? Panahon ni Christ. Meron pa, yung mga alagad niya. Sabi rito, no? Mateo 10:5-6 ang linaw. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil. Hindi sa ating mga hentil, huwag daw sa atin pupunta sa atin. Nung oras lang na ito o sa alinmang bayan ng mga Samaritano, sa halip, hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Bible may sabi mga kapatid. So, ibig sabihin, sa dispensation, ang mga alagad, lahat ng pangangaral nila ay pang-Israel. Kaya yung mga sinusulat ni, basahin ka natin, 7. Kayo humaro at ipangaral na malapit ng dumating ang kaharian ng langit. Ang gospel nila ay gospel of God's kingdom pa rin. Iba yung gospel of grace sa God's kingdom ang lalaki. So, malinaw na ang gospel of God's kingdom ay tinuturo nilang lahat. Moses, tatapos hanggang doon. Napunta kay John the Baptist, Jesus, 12 disciples. Lahat sila, ang mensahe nila ay gospel of God's kingdom.
Gospel of God's kingdom of ano? Kingdom of ano? Israel. Maghahari si Kristo sa Israel eh. Kaya di ba kayo nagtataka kay Christ nung pinako siya sa krus? Kala ko ba hari ka ng mga Hudyo? Bakit di mo pakawalan ng iyong sarili? Di na may mga hugot nila, di ba? Lagi sinasabi, kay Pilato, totoo ba na hari ka? Oo, pero ang hari ako eh. Sabi sa kang hari. Tingnan niyo yung mga topic nila is all about kingdom lagi. Wala sinasabing grace eh. Wala pa eh. Wala sinasabing pananampalataya. Wala eh. Walang ganun eh. Puro ako'y maghahari. Sa paghahari ng Diyos, ay katulad ng ganito. Ang paghahari ng Diyos, yung mga talinghaga niya, puro ganun. Ang paghahari ng Diyos, ay katulad ng ganito. Ng 10 dalaga. Okay, ang paghahari ng Diyos, ay katulad ng ganun eh. Kasi nga, ang gospel ni Jesus Christ is all about sa paghahari niya dito. Okay? Unti-unti matututo na tayo, unti pa to. Ngayon, eto na, dumating na ang bagong tipan. Matthew 26:27, sabi dito, no? Pagkatapos, lumapot siya ng kopa, nagpasalamat siya sa Diyos at binigay. Uminom kayo ng lahat ng ito sapagkat ito ang aking dugo. Pinagpatibay nito yung bagong tipan. May bagong tipan na ang Diyos. May bagong tipan na. Ang aking dugo'y mabubuhos para mapatawad ang kasalanan ng marami. So, ang bagong tipan pala is forgiving our sins. That is New Testament. Dito, para mapatawad ang kasalanan mo, kailangan may gawin ka, magpatay ka ng tupa, sa mga Hudyo. Kasi at yun, sa loob lang 1 taon ng ano nun, bayad yun pati future sins, kaya lang 1 taon annually. Nasa Leviticus po yan, na para mapatawad ka, kailangan mo maghandog ng tupa. Okay. Pero sabi rito ni Christ, pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Yung dugo naman daw niya ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So, mga kapatid, ang topic dito, relasyon sa Diyos, kasi salvation ang pinag-uusapan dito eh. Okay? Oh. Romans 10:4, sapagkat si Kristo, nung namatay si Kristo, ano nangyari? Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Di ba sabi niya, napunta siya rito para tuparin ang kautusan. O yan, natupad ba niya o hindi? Natupad. Ano daw? Upang mapawalang sala ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Romans 10:4, for Christ is the end of the law. Hindi na daw ito law. Hindi na daw yan. Ano na? Hindi na kautusan. Upang mapawalang sala. Ito yung kasunod eh, mapawalang sala pag nanampalataya ako sa Kanya. So ito na. Para makuha mo yung pabor ng Diyos, para makuha mo yung tamang relasyon sa Diyos, hindi mo kaya kasi eh. Kaya ito si Jesus. Dadaan ka sa Kanya. So paano gagawin mo dyan? Ano, kakainin mo si Jesus? Ano? Faith. Kasi wala ka namang gagawin eh. Panampalatayanan mo yung Kanyang works. Diyan ka dadaan. Para ano? Para matuwa ang Diyos sa'yo, para magkaroon ka ng maayos na relasyon sa Kanya sa magitan ng una, salvation. Mahalaga yan. Pag mali ang doktrina mo salvation, yahi ka na. Ano ba? Yung righteousness or yung tinatawag na justification. At binayaran din niya yung sanctification natin, pagiging matuwid natin, mga malalaman. Tinuturo ng Assemblies of God na dati ang Assemblies of God ng sanctification, dapat may gawin ka daw. Hindi. Ayun eh. Binayad ni Kristo. Mamaya malalaman yung mga verses. Tsaka yung pabor, yung blessing, pag-usapan natin to next week. Next week pa makapag-usap si Mama. Ito yung blessings and favor. So, yan po yung relasyon sa Diyos, mga kapatid. Dibayin natin ano. Ano mo na isama to? So, ang binayaran ni Kristo, lahat po yan, even our salvation, justification. I will show you the verses later. Pero yung salvation, alam na natin yun eh. Okay? Okay. Ngayon, damo na tayo sa bagong tipan.
Sabi rito, no, sa Bagong Tipan, sa halip kinilala nila ako, sinong ako to? Si Pablo. Pinili ng Diyos na mangaral ng magandang balita sa mga hentil, tulad ni Pedro naman na upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. So meron dalawang gospel na tinuturo ang New Testament. Pang-Hudyo at pang-hentil. Sa mga Hudyo, si Pedro. Sa mga hentil, sa Pablo. Yan ang sinasabi ng verse. That's the logic of the verse. Hindi nga basahin yung maigi, no? Pinili daw siya pang mangaral ng magandang balita sa mga hentil. So, ibig sabihin, yung mga sinulat ni Pablo, pang-hentil pala yun. At yung mga sinulat ni Pedro, ay magandang balita sa mga Hudyo. Okay? So, ibig sabihin, pag may nakita kayo ng mga verses na tungkol sa relasyon sa Diyos, dapat natin consider kung sino yung kausap, sino yung sumulat. Kagaya ng pinag-usapan natin kanina. Ngayon, nung si Pedro, nung unang araw na dumating ang Holy Spirit, di ba? Dumaan ang Pentecostes. Ito yung pangangaral ni Pedro eh. Ito yung salvation ni Pedro. Tandaan nyo, si Pedro tinawag sa mga Hudyo. Ang kausap ni Pedro sa mga araw ng Pentecostes ay mga Hudyo. Sabi, mamamayan ng Israel. O, mamamayan ba tayo ng Israel? Hindi, Pilipino tayo. Ang kausap doon ni Pedro, ano sumunod? Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang patawarin at ipagkaloob sa inyong spirito. So, kailangan pala magpabautismo pala para mapatawad daw ang kasalanan. Yun ang turo ni Pedro. Okay, malilito doon na si Pedro ang may turo noon at ang kausap niya mga Hudyo. Bakit kasi kasama itong bautismo na to? Kasi itong bautismo na to, totoo lang, kaugaling ng mga Hudyo po yun eh. Meron silang tinatawag na mitzvah. Mitzvah, sorry. Ano pa sa Greek nun? Basta meron doon na nilulubog sa tubig yung paglilinis. Kaya ngayon mga hayop nila eh. Di ba yung red heifer? Di ba yung sa mga Hudyo ngayon, di ba? Inaano yung nililinis yun. Kasama talagang tubig doon. Okay. Tapos, tandaan niyo po, no, ang problema sa mga ibang mga Christianity ngayon, lalo yung mga natuturo ng Bible, binabasa nila mula Old Testament, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, pero hindi nila pinag-aralan yung Book of Acts. Ang Book of Acts ay napakahalaga po niyang libro na yan. Kasi may nandun yung transition eh. From Peter to Paul, from Jews to Gentiles, from by works gospel to the faith gospel. Yan nangyari. Tingnan nyo, si Pedro, ito yung unang pangangaral niya eh. Di ba, magpabautismo para ipagkaloob ang Espiritu Santo. Pero pagdating ng Acts chapter 15, na bago. Pagkatapos sa mahabang pagtatalo, tumindig sino? Si Pedro. At ganito may sabi, mga kapatid, nalalaman ninyong nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang ano daw? Ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita. Nangaral pala si Pedro sa mga hentil. Itong Pedro nung ito, siya yung nangangaral ng sa chapter 2 kanina na magpabautismo raw. Pero pagdating dito, nabago yung pangangaral niya. At sila naman daw ay sumampalataya. Ibig sabihin, hindi naman sinabi na nagpabautismo kundi sumampalataya. Kaya kung meron man nagtuturo ng full grace sa Bible, kauna-unahan, si Pedro talaga, hindi si Pablo. Okay? Okay. Palating dito, no? Nabago yung statement ni Pedro dito eh. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't nung pinapasa sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi nating mapasan? Hindi ang ating mga magulang. Sumampalataya tayo at naligtas sa magitan daw ng bautismo at pagsisisi ba? Hindi. Biyaya ng Panginoong Yesus. Nabanggit na rito yung grace. At gayon din naman sila. Okay? So, ibig sabihin, ang founder talaga ng nuturo na ng grace, ang gospel of grace, si Pedro pa rin. Oo. Kaya nga, ang ganda nga ng prophecy ni Jesus sa kanya eh. Nag-shift si Pedro. Kasi bakit kasi? Kasi nangaral siya sa mga hintil. So, ma-observe nyo ron, iba yung gospel sa ating mga hintil. Iba yung gospel sa mga Hudyo nung oras lang na yun. Sa mga Hudyo, paghahari ni Jesus. Sa mga hintil naman, biyaya ni Jesus. Magkaiba. Iba yung paghahari sa biyaya. Okay? Iba po yun. Kasi paghahari, meron kang dapat gawin.
para malugod ang hari sa'yo. Pero palating sa bagong tipan, iba, biyaya lang daw. Ano kasi ito, yun ano? So may dispensation. Well, dito tayo papasok, dito na papasok si Apostol Pablo. Nung tinawag ni Jesus Christ si Pablo sa road of Damascus yata yun, nabulag siya, ito yung utos ni Kristo sa kanya eh. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y pakatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapapabilang sa mga taong pinaging banal. Di ba? Ang utos ni Jesus Christ kay Pablo ay ipangaral daw yung kapatawaran ng kasalanan. Mahalaga ho kasi mga kapatid yung kapatawaran ng kasalanan natin. Kasi tayo ay naging makasalanan. Alam niyo ba, historically, tayong mga hentil, tayong mga tao, tayo ay pinanganak na makasalanan. At we are, go to hell talaga. Pero, ang Diyos, pinadala si Christ para bayaran nyo. Na sinasabi, sino mo man napalataya sa akin, ay pinatawad na. Yun ang mahalaga. Hindi kagaya sa Old Testament, hindi kagaya doon sa sinasabi ng lumang tipan ng mga para sa mga Hudyo. Kailangan nila magpatay ng tupa, kailangan nila sumunod sa kautusan. Pero tayo iba, wala. Malalaman niyo mamaya kung bakit. Okay, dapat ninyo malaman mga kapatid na pinapangaral sa inyo ay kapatawaran ng kasalanan. Tingnan nyo, no? Kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. At ang lahat ng nanalig sa kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi mapatawad sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ni Moses. Tingnan mo, kinumpara ni Pablo yung kautusan ni Moses. Yung kautusan ni Moses, mahina. Pero yung pag nananampalataya kay Kristo ay mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Galatians chapter 1 verse 12, nais ko malaman ninyo ang magandang balitang pinapangaral ko, hindi kathanan tao. Authentic ang turo ni Pablo eh. Hindi ko pinatinanggap mula sa tao, hindi ko rin ko tinuro sa akin ng mga sino man tao. Sino daw nagturo sa kanya? Si Gamaliel ba? Hindi. Si Jesus Christ mismo ang naghayag sa akin. So ibig sabihin mga kapatid, lahat ng mga sinusulat ni Pablo dito, from Romans to Philemon, ay authentic galing kay Jesus po yun. Okay. Ngayon, ang idea dito, ibig sabihin mga kapatid, kung meron man tayo, dapat i-apply natin sa Christian life natin. Mga sinulat ni Pablo. Saan kayo ba ito? Mateo eh, paano si Mateo? Paano si Marcos? Paano yung Old Testament? Sige, apply nyo, bahala kayo. Pero ang sabi kasi dito, ito. Okay? Hindi ko kinakaya mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat mananampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Hentil. So si Pablo pala, nangaral muna sa mga Hudyo at sumunod sa mga Hentil. Pero most primarily, sa mga Hentil. Ngayon, ang tanong, sino kausap ni Pablo? Mga Hentil. Tayo na ba kausap? So, ibig sabihin mga kapatid, kung tayong kinakausap ni Pablo, yun ang dapat natin pakinggan kapag usapang relasyon sa Diyos. Okay? Pag ang naghahanap ka sa Bible ng relasyon sa Diyos, ang pakinggan pala natin dapat si Pablo. Kasi ang Old Testament, ito, ang gaya nila Moses, sila Jack, ito mga kalungkot, kahit si Jesus, 12 disciples, iba yung topic nila. Kasi Hudyo ang kausap nila, kaya natural lang na mga sinasabi nila, may halong works. Pero kay Pablo, iba. Grace talaga niya. Ito na yung gospel ni Pablo. However, I consider my life worth nothing to me if I only may finish the race and complete the task that the Lord Jesus has given me, the task of testifying the gospel of God's grace. Ayun na. So, ito na yung kay Pablo. Yung gospel niya ay iba doon sa gospel nilang lahat. Mula kay Jesus, sa 12 alagad, at even si John the Baptist. Yung kay Moses Lo yan eh. So, yan na-divide na natin ang scripture. Si Pablo, ang kanyang mensahe sa atin ay gospel of God's grace. Okay? Paano Edwin kung ayaw kong sumunod kay Pablo? Paano Edwin kung ayaw kong sumunod kay Pablo? Nasanay na akong magbasa ng Old Testament. O sige, tingnan natin. Gaano ba kaseryoso ang gospel na mula kay Pablo, mga kapatid? Ito Ito maaaring iba, ayaw seryosoin si Pablo. Ito.
Number 1, dahil si Pablo ay tinawag para sa ating mga Hentil. Basa Romans 11:13. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga Hentil. Dahil ako'y apostol ninyo, pinagmamalaki yung aking tungkulin. So, ang linaw sa verse na yan, ang apostol nating mga Hentil ay si Pablo. Bible ko may sabi. So, angal pa ba ho tayo doon? Yeah. Galatians 2:7, sa halip, kinilala nilang ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga Hentil. Si Pedro naman ay sa mga Hudyo. Sunod, 2 Timothy 2:7. Dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral at apostol na tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito para kanina daw si Pablo, Hentil. Ayun yung mga verses na papatunay na si Pablo dapat ang pakinggan natin tayong mga Hentil. Ito masakit mga kapatid. Ito na warning. Ito na. Ito masakit. Hindi alam ito na ibang pastor, nakakalungkot, hindi ba alam. Hahatulan ng Diyos balang araw ang tao ayon sa gospel ni Apostol Pablo. May Bible verse ka, Edwin? I will show you. Romans 2:16. Basahin sa mga bahay niyo. Sabi rito, no, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ. Okay. Darating daw ang panahon na hahatulan daw ng Diyos ang tao, lahat ng tao. Lahat ng tao. Lahat. Tao eh. Secrets of man eh. Lahat ng tao. Sa pamagitan daw ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang hahatol. Totoo naman yun, di ba? Sa Revelation, ang humatol, ang huling paghuhukom, si Jesus Christ. Pero anong basihan ni Jesus? Anong basihan? According to my gospel. Ano ang basihan ni Jesus Christ para husgahan ka sa gospel na binigay niya kay Pablo? Ayun may sabi. That is the authority of the Bible. Kaya kung ayaw niyo sumunod kay Pablo, wala kayo. Pero ayun, hindi na. According. Actually, ito nga sinabi ni Pablo dyan eh. Ito yung ngayon. Basahin nga natin yung context na yan. Kasi, ito, tinan nyo dahil ang tao ngayon, hindi nag-divide ng scripture, lahat ng mga pastor pinangaral, din-apply lahat. Pati Old Testament din-apply sa atin. So, alam mo, narinig ba kayo sa mga born again? Kailangan mong sumunod sa Diyos para malugod sa iyo. Narinig niyo ba yun? Sa mga churches natin. Sige, okay lang kahit na hindi kayo tumango. Kahit sa isip nyo na lang, oo, hindi, kayo nang bala. Pero, tinuturo yan. Kasi bakit? Hindi nila dinawin ng scripture. Iba yung sinasabi ng Old Testament sa New Testament. Ngayon, ang sabi kasi dito, no? Sabi ni Pablo, Bible may sabi, ito nakakatakot dito eh. Hahatulan daw tayo ng Diyos ayon sa gospel daw ni Pablo. That is exactly what Bible says. Tagalog, ayon sa magandang balita na aming pinapangaral, sino to? Si Pablo. Mangyari ito sa araw na ang lihim ng lahat ng tayo hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayon daw saan? Ayon sa magandang balita na aking pinapangaral. Paano kung ayaw kong sumunod kay Pablo? Ito yung sinabi mo. 14, by context. Kapag daw ang Hentil, pag daw tayo mga Hentil, tayo mga hindi Hudyo, na hindi naman daw saklaw sa kautusan, hindi naman tayo under the law nakikilo tayo, ay gumagawa ng bagay sa panuntunan nito ayon sa religikas nilang pag-iisip, ito yung nagiging kautusan sa kanila. Ito yung warning sa mga Hentil na kagaya natin ang gustong-gusto ng kautusan. Sabi ni Pablo rito, nagiging na daw sa atin daw ito, magiging tatatang na sa kaluluwa daw natin. Pero pagdating ng 16, sabi niya, sige, sumunod kayo sa kautusan, pero ang sabi rito, ayon sa magandang balita na aming pinapangaral, mangyayari ito sa araw ng lihim ng tao, hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus Christ. Ayon sa Ayon sa kanyang gospel. King James, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Kaya kapag ang gospel mo, o ang gospel na natutunan mo, ay hindi kagaya ng gospel ni Pablo,
Hindi naman ako may sabi, oh. Hindi naman Edwin 2.16 to eh, Romans eh. Nakalagay ba, Edwin Francisco chapter 2 verse 16, hindi naman ako may sabi eh. May sabi si Romans 2.16, in the day when God shall bless. Malinaw na sa akin yan, ha? So, sana medyo mag-alerto tayo dyan eh. Ganun pala. Sinabi rin ni Pablo, no, according to the glorious gospel of God bless, which was committed to my trust. Pinagkatiwala lamang kay Pablo yung glorious gospel na ito na tinuturo ni Pablo, wherein ito nga yung gospel of grace. Ito, ang linaw nito mga kapatid, Timothy 2:8. Remember that Jesus Christ is the seed of David, was raised from the dead according to my gospel. Gospel na pinapangaral ni Pablo. Now to him is power to establish according to my gospel. Puro my gospel. Gospel ni Pablo. Pinagdidiinan ng Bible na dapat ang gospel na pakinggan natin ay yung gospel ni Pablo. Para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos. Ang gospel ni Pablo is all about God's relationship, hindi tungkol dito Ito tinuturo to ni James pwede. Pero ito iba. Okay? So dito lang tayo relasyon sa Diyos. Kaya kung titignan niyo mga kapatid, ang librong John, 1 John, 2 John, 3 John, Peter, and James, lahat kong iyan ay halos lahat naka-primarily kausap mga Hudyo. Kaya ingat-ingat din tayo. Kaya pinaka-safe talaga, kay Pablo, kasi meron sinasabi si Peter na parang may halong words talaga. Kasi nga, ang kausap ni Peter doon ay mga Hudyo. Pero I'm not telling you na hindi nyo nababasahin itong huwag naman gano'n. Hindi gano'n, wala namang pilosopohan. Ang pinag-uusapan natin dito, pag-usapang relasyon sa Diyos, ingat tayo dito sa mga libro ito. Dapat kay Pablo tayo makinig. Kasi ang kausap ng mga disipulong ito ay mga Hudyo na oras na yan. Kung titignan nyo yung mga books na yan, yung mga dilaw dyan, ay yung pagrelasyon sa Diyos, basahin natin mula Romans hanggang Philemon. Okay? Okay yan. Pero malagay ng Hebrew hanggang Revelation, pati Marcos, Lucas 1, Old Testament books, dapat ingat tayo. All scriptures are written for us, but not direct. But the message is not direct to us. Iba-iba po kasi ang kausap ng Bible. May Hudyo, may mga Hentil, may mga Kristiyano. Okay? Kung gusto natin ng mga Hentil at Christian living at malaman natin ang tamang relasyon sa Diyos, kay Pablo tayo makinig. Diyan tayo makinig sa Romans hanggang Philemon. Okay? Yun lang naman ang nais mo iparating sa inyo na pag meron tayong usapang relasyon sa Diyos, i-consider natin si Pablo. So ano ba yung gospel na nais ni Pablo sabihin sa ating mga Hentil? So magitan ni Apostol Pablo. So sa ngayon, hanggang doon mo muna tayo mga kapatid. Willing naman ako magkaroon tayo ng isang part ng question and answer. Pero bago tayo mag-question and answer, maganda siguro kung mag-merienda muna kayo dyan at magkaroon na tayo ng break. Then, we will continue sa ating pinag-uusapan. Salamat po.